mga ka-Chrismar! Welcome back to my channel. The vlog for today is ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng passport online appointment. So, ipa-follow nyo lang to step by step guys. Sana makakuha kayo sa available slot kaagad. Let's proceed. Punta lang kayo ng Google. I-tap nyo tong Google. Tapos, key-in nyo lang yung DFA passport appointment. Pagkatapos niyan, huwag nyo piliin tong first kasi hindi na yan siya gumagana yung link na yan. So dito po kayo, kita nyo tong logo ng DFA. So yun ang itap nyo. Tap nyo lang yan. There, scroll up mo siya. Then pag nakita nyo na tong quick links, itong pinakauna, schedule a passport appointment, ito po yung itap nyo. Ito, tap OK. Then, piliin nyo tong schedule an appointment. So, ito yung itap nyo. Roll up tong terms and condition. I-check nyo lang yan. Tapos, start individual appointment. Ito. So, ito Asia Pacific yung country natin. Philippines, nasa Pinas tayo. Tapos, itong site, i-check nyo. Ang ibig sabihin nito, kung saan kayo kukuha, saang bayan. So, sa amin, gusto ko is MC Side Cebu. So, i-done nyo lang. Pagkatapos nyan, scroll up nyo. Itong please check if you agree. Ito yung mga terms and condition. Basahin nyo lang siya. After nyong basahin, tap next. Then, ito yun. Itong naka-green, ito, ibig sabihin, yan ang month at saka date nag-umpisa ng available. So, halimbawa, tayo ngayon is July. So, July, August, wala siyang available. So, ito September. So, dito, wala kang makukuhang slot sa July. I-tap mo lang tong arrow right, August, September. So, dito na nag-start. September 5, 11. So, piliin natin kung anong gusto nating date. So, halimbawa, September 11. So, ito yung pipiliin. Ito yun mga Chrismar. O, pag available siya, meaning naka-green. If naka-red naman, meaning naka-fully book. So, ito pipiliin natin sa 11. So, ito na naman yung availability na time. So, mamili kayo dyan kung saan kayo komportable sa oras. Piliin natin to. Pagkatapos mong pumili dyan, I'm not a robot, i-check nyo lang to. Next. Tapos yung bus na naman. Kung saan box na bilong ang bus. So, verify. So, okay na. Next nyo lang. Ito pa nakita na yung naka-red, mga ka-Chrismar. I-agree nyo lang yan. Check nyo lang. Tapos, start na kayo dito. Phone number, pag may phone number kayo sa bahay. Pero pag wala naman, i-add nyo yung cellphone number nyo. Yung email na ilagay nyo is tama talaga siya. Dahil doon sila bibigay ng confirmation sa email mo. Walang maling email dapat pa. Kasi pag wala kayong matanggap na email, meaning, hindi successful yung booking nyo. Mo, kung anong last name mo, lagay mo dyan name, pangalan mo, middle initial mo, month ka pinanganak, day, pa yung year. Mamili ka lang dyan. Tapos gender, lalaki. Tapos kung single ka, married, or wili ka lang birth of legitimacy. So, mamili ka, legitimate ka, meaning legitimate is kasal yung parents mo. Illegitimate naman is hindi po sila kasal. Hindi kaya. So, country of birth, Philippines, province, kung saang province yang lugar nyo. Municipality, kung anong bayan po. Mamili po kayo dyan, piliin nyo lang. Tap yun next. Itong red na naman, i-agree nyo lang. Next nyo lang. So, pagdating dito, yan, sa fathers mo na naman, information, last name, ilagay mo yung last name ng papa mo. Given name, kung ano yung pangalan niya. Initial niya, kung ano yung middle initial niya, ilagay nyo po.
Dito naman sa ship kung saan siya pinanganak sa Pilipinas. Yung mother information mo naman, maiden, is kailangan yung maiden, yung pagkadalaga ang ilagay nyo. So last name ng middle initial ng mama mo. Tapos ang first name niya, yung pagkadalaga, middle initial niya, yun ang ilagay nyo. Yan. Kung siyang country pinanganak. Pagkatapos, okay na. Application type, kung ano yung ipaprocess nyo. Bagong passport or renewal. Itap nyo lang tong arrow down. Dito mamili kayo. Tapos, done. Dito naman sa basis of citizenship, ka naging anong basihan kung bakit ka Pilipino. So, dito birth. Dito ka pinanganak. Kung foreign passport holder ka ba? So, no. Emergency contact. Kung sino yung kukontakin pag may emergency. Number. Kung saan ka. Davao, Cebu, ganon. Manila, Quezon City. After that one, kung Vince, may trabaho ka ba or what? So, pag wala, huwag na yung office address din kasi wala ka naman trabaho, next mo siya. Inan mo lang siya pag wala kang work. So, wala kang work, wala kang office address, next mo lang. I-check mo lang tong I'm not a robot. So, ito, isi-select mo kung saan dyan. Verify mo lang. Tapos, itong naka-red, i-check mo lang siya. Tapos, confirm. Please choose the processing type. Special processing is 1,200. Tapos mayroon dyan sa taas din 950 yata. So ito 1 to. Kung regular processing is 950 lang, dalawang option to. Tapos 1,200 pag special processing. Choose a payment of method. So kung gusto mong i-payment bayaran, bayad ka sa GCash, pwede. Paymaya, pwede din. Pwede din sa debit card mo or credit card, pwede. Pwede naman dito sa over-the-counter payment, dito sa mga payment center. So, ito ang pipiliin ko. 24 hours to. Tab, other service, ikaw. Yan. You did not choose any courier. You agree that on the date release, you authorize representative to pick up your passport at exhibit application. So, check mo lang yan. Pag hindi. Pagkatapos nito, i-pay now mo siya. Kasi hindi pa to naging successful, i-pay now mo muna. Ito na yung mga reminders, payment confirmation. Ayan na. Dito, choose mo raw yung payment sa passport fee. Fees must be settled within 24 hours. Amount indicate nito, ganyan. Ayan. Punta lang kayo, scroll up nyo lang, I agree. So, proceed to payment. Loading. Proceed nyo lang. So, ito na siya. Ito na ang lalabas. So, itong sa Bayad Center, pwede kayong magbayad sa LBC. Ito yun, Robinsons Mall, Supermarket, 7-Eleven. Within 24 hours. So, kailangan bayaran nyo to within 24 hours kasi pag hindi, automatic cancel yung booking nyo. Ito na yung babayaran nyo kasi ito yung pinili natin. 1,250. 1,200 dapat yan. Tapos sa Bayad Center, may automatic silang charges na 50. So, okay na yan. I-tap mo yung proceed. Are you sure you want to process? Confirm mo lang siya. So, you have successfully selected a payment channel. Please go to the nearest payment center. So, ito, kung gusto nyong i-print, hindi na. Success na po yung booking natin. Ang gagawin nyo is, i-check nyo naman doon sa email nyo kasi magpadala sila ng email. So, punta kayo sa email. So, yung isi-send nila sa email, yung reference number, yun ang gamitin nyo pag magbayad kayo. Thank you for watching.
Thank you for watching. God bless everyone. Yung mga baguhan pala sa channel ko, please subscribe my channel, like, comment, and sama nyo na rin yung notification bell para sa next tutorial is ma-notify po kayo. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.